Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa PNR at ito nga mga kababayan, breaking update, matindi dito, PBBM delikado na, ex-general kumilos na, gumapang kay former PRRD. Ako, yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng komento ngayong araw na ito. Pero bago po natin simulan yan, ito may papakita po akong video, no, na kung saan yung power tripping, no, dito sa camera ng mga tuwadcom, yung tinatawag nating yes or no question, no, nothing else, yes or no question lang mga kababayan. Ito, pakinggan po natin at bigyan natin ng reaction bago po natin simulan ang video ito po. Kayo, normal po ba na nagsiserve ng warrant of arrest sa kulungan? Yes or no po? Mr. Chair, I cannot answer a definite yes or no on that. Hindi, tinatanong ko nga po kayo. Sandali po, yes or no lang. Yes, Mr. Chair. Huwag ka magsinungaling. Yes or no? I am not going to ask any more explanation. Sagutin nyo lang ako ng yes or no. Normal ba na gamitin yung 125 million in 11 days? Mr. Chair, that would Yes or no? depend, Mr. Chair, on the nature of the transaction. To the extent that you will make misrepresentation to save the president, yes or no? Sorry po, but what do you mean, Your Honor? The resource person is not answering the question directly. Yes or no lang naman yun. Your Honor, it was a letter that... Ma'am, it's a yes or no. Let's not make life difficult. Mr. Chair, yes or no? Davao style. Do not ask me to answer yes or no. You are not an investigator. Tinatanong ko nga po kayo, normal po ba na nagsiserve ng warrant of So yan mga kababayan, no? Marami po ang nabiktima ng yes or no question sa camera. Sabi nga po ni former President Duterte, wag mo kong tanungin ng yes or no question. Hindi ka naman investigador. What do you think mga kababayan, no? Yan po talagang nakakainis, no? Pag nanonood ka ng hearing, tapos gusto sana mag-explain ng resource person to enlighten everybody, no? Pero hindi ipapasagot lang nila yes or no. Nako po. Yan mga karibin natin, ano ang inyong opinion dyan? I-comment nyo na lang po. At eto na nga, simulan na po natin to. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao. Ang AFP at PNP hindi kumikilos bagkus ginagamit pa nila. Kaya we are in a deep hole shit na situation, and we better do something about it this January, because it will all happen this January 6 magko-convene yung Congress, and then January 13 magkakaroon ng INC rally, and then January 20 si Trump may sworn in, and then end of January, presidente na si Inday Sara. It's all happening in January. Kala nyo kayo lang bongbong ang kayo lang BBM ang nag-iisip, nagpaplano. Nagpaplano rin yung kabila. No, nagpaplano rin yung kabila. Tumakbo ang presidente, ginamit mo pa si Inday Sara. Ginawa mong unit team. Para kayong love team no? Tapos bibirahin mo sa 125 million na CIF. Dapat ikaw ang ma-impeach. Mga mga kababayan, no? Parang not reasonable yung ginagawa nila. Unreasonable, no? Yung ginagawa nila kay Vice President Sara Duterte. Bakit? 125 million? Grabe yung pag-iimbestiga nila. Audited by COA. Presented by documents, mga kababayan. And COA says what? Diba? Walang anomalya. And yet, eto, bilyones po ang nawawala araw-araw sa kaban ng ating bayan. No one else is investigating, mga karibin natin. Kasi malaki. Ibig sabihin, ang gobyerno natin, may pinipili lang. Dito lang sila sa maliliit. No? Sa malalaki, hindi na. At yan ay nagyayari, mga kababayan, sa totoong buhay. Ano pong ibig sabihin, no? Kapag ikaw ay maliit na tao lamang, no?
ordinaryong Pilipino lang. Like for example, yung matanda, no? Na nagnakaw ng mangga dahil sa sobrang ang batas sa kanya ay ipinapataw, no? Ang batas, yan, nakulong kasi may batas eh. Pero dito, mga hinayutak, like for example doon sa road rage, no? Yung kalbo, di ba? Si Tory pa nga yata yung ano dun eh. Si General Tory nga yata yung nag-ano dun eh, na, di ba? Kasi nga, may connection sa government. So, yan po ang gusto kong iparating sa inyo na nangyayari po talaga yan eh. No? Although dito kay Vice President Sara Duterte, we are talking about the budget. Maliit na budget, malaking budget naman dito sa kabilang nawawala. And yet, they are deaf. No? Hindi nila marinig yung sigaw ng taong bayan dahil sa, siguro kung mayroon mga, yung tenga nila na ano na rin, no? May kwarta na rin. Hindi si Inday kasi yung pera, iyo yun eh. Pinasa mo, ikaw dapat nagkiklear noon. Hindi si Inday. Si Inday magsabi sa'yo saan niya ginamit. Hindi niya sabihin kung kanino. Ikaw ang magsabi do sa Kongse o sa COA. Bakit doble-doble kasi yung standard natin? Hindi. Ginagamit niyo yung sistema para baboyin ng ang tao. So yan na mga kabayan, nung paman sinasabi na po natin na si Vice President Sara Duterte ay parang na-set up lang, no? Kasi yung pera galing po sa Office of the Vice President patapos na ang kaya kailangan gastusin na. Kung hindi, may babalik na naman sa sa National sa DBM, di ba? Tapos ngayon, yan pang ginagawa nilang ground for impeachment. Nako naman. Ang AFP at PNP hindi kumikilos, bagkus ginagamit pa nila. Kaya we are in a deep and privilege. Sir, my salute to you. Wow! Marines, yun po ang sigaw ng mga Marines. The occasion afforded us to reminisce the past, especially those exciting cadet days. Moreover, it was an opportunity to reconnect with both upperclassmen and underclassmen whom I have not seen for quite a long time. Thank you, sirs, for the invitation. Ano kaya ang reaction? Ano kaya ang iisipin ng kampo ng administrasyon? Meaning, kasi ugong-ugong yung chat group ng mga PMEers na medyo dismayado na sila. Sabi naman ng isa, stable pa rin ang gobyerno kahit may noise, may nag-iingay, stable, sabi ng presidente. Ito, nagkita-kita na sila. It's a formal gathering. I don't know kung ilan PMEers, but Philippine Military Academy Alumni Association. So hindi nabanggit dito kung ilan ang nag-attend. Nandyan, class 82 si General De Leon. So, na-meet niya yung mga upper classmen niya. So, mas senior sa kanya, plus underclass niya. Okay, so magbasa tayo sa mga comments. So, ulitin ko sana hindi nataranta. Hindi na naman magduda. Baka may niluluto. Ano bang napag-usapan nila? Ay, wala naman. Gathering lang eh. Mamaya, if you still have time, iparinig ko yung speech ng Pangulong Duterte. Okay. G. Pagorayan. Sabi niya, congratulations sir at na-meet mo na si FPRRD in person. Hindi lahat ng tao na nagmamahal sa kanya may chance na makita siya personal. Eksakto yan. Ako, hindi ko pa na-meet ang Pangulong Duterte. Gustong-gusto ko siyang ma-meet. Sana, one of these days, ma-meet ko rin siya in person. Oscar Wege, ang laking gulo kung ipapa-aristo ito. Meaning, yung ICC, papa-aristo ng gobyerno nito. Tama. Nako, anong gagawin itong mga PMEers na lumalabas, nandun pa rin yung malakas na influence ni FPRRD sa kanila.
bakit hindi ang Pangulo ang kinuhang si Speaker? Bakit hindi si Speaker Martin Romualdez? Bakit ang Pangulong Duterte pa? Yan ang tanong. Okay, so, Jerome Olivar, salamat sir sa protekta kay Tatay Digong. Dapat walang iwanan sir hanggang dulo. Wendy, sabi niya, wala si BBM nito. Hindi talaga niya makukuha ang loyalty ng military sa kanya dahil karamihan sa kanila ay loyal sa bayan na pinagsisilbihan at prinoprotekta nila. Mabuhay po kayong lahat. Live yun. Wow! Being a solid DDS supporter, we, my family, are proud of our Tatay Digong, FPRRD forever, na may malasakit at hinahangaan ng nakakaraming Pilipino. Ito, Nida Gitigan. Ito na yung sinasabi ko, may mapraning na naman nito. So, matatarap. Ito ba? Palingkod Brothers. Sir, paano makapag-Christmas ng may peace ang current admin kung may may Christmas party kayo kasama ang former president? Isip na naman ng masama yun. Nako, mga kababayan, mukhang ito ang New Year, no? New Year resolution na dapat fokusan ng administrasyon ito. Sampal talaga ito sa kanila, mga kababayan, ha? Itong pag-imbita kay dating President Duterte, no? Diyan sa gathering ng mga retired PMAers. Yan. Sampal po ito sa kanila sapagkat dapat sila po ang inimbita kasi sila po ang current ngayon, no? Sila po ang present administration we're in, no? They are more concerned about these personalities. Kasi itong mga kababayan, no? Subok na po ito, no? Yung kanilang loyalty sa ating bansa, subok na po kasi mga retired na ito ay nako. Kumbaga, binungus na po nila yung kanilang buhay sa pagtatanggol sa ating bansa. At may nakikita po sila na mali sa administrasyong ito. Kaya si former President Duterte po ang kanilang inimbitahan at hindi po yung administrasyon. Ngayon, siguro ko, tama yung sinasabi kanila, maybe natataranta na ngayon, natataranta at balisa, no? Ang administrasyong ito kung bakit ganito ang nangyari. Bakit hindi akong inibitahan? Siya ang inibitahan. Ginawa ko naman lahat. Nako. Maybe ang ginawa mo hindi sapat. Kaya ganyan. Or wala ka talagang ginawa. Well, anyway, mga kababayan, ano pong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito, i-comment lang po sa baba. Para at isa lang po natin, mga kababayan, ang inyong opinion. Maraming salamat po. Sawa na ang bayan ko sa magnanakaw na tao.